Hi guys! Maganda na umaga! Welcome back po dito sa Gandara Sorry Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa ganap nila Kim and Paolo kahapon sapagkat nangangapa nga po ang mga fans kung nasaan at anong ginagawa ng Kimpaw sapagkat meron po silang napagtanto kahapon mga kakipi. So ano ba yun? And syempre patungkol sa pagtatanggol na ginawa po ni Ogie kay Chinita Princess. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! At ngayon nga dumako na po tayo sa pagbabasa ng mga comment na ating mga subscribers bilang pasasalamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. Nabasahin ngayong umaga ay mula po kay Miss Vivian Caraig at Rosemary Calante. Sabi nila rito sa kanilang comment, "Korek ka dyan, Miss Gandara. Walang say sila Ekonin. Ba't hindi nila sabayan ang Kimpaw? Laos na sila talaga. Wala lang masabi eh. Kimpaw malakas, mabait pa, kaya swerte nila eh. Hakot, dine, doon. Or more money pa rin. Bankable eh." Sabi pa dito, di pa ninyo naabot ang mga Kimpawlansya. Sobrang dami namin. Ganyan nga Kim, more blessings coming. Explore it. That's your God-given talents. Love you more. Alam niyo, nakakatawa si Chinita Princess. Kasi pumasok po siya sa PBB or sa showbiz nang wala po siyang katalent-talent. I mean, hindi pa po niya nadi-discover yung talent niya mga kakimpaw nung pumasok po siya. Yun yung sinabi niya mga kakimpaw sa kanyang mga interviews. Sinasabi niya sa kanyang mga interviews na wala siyang talent before. Pero tingnan niyo naman si Chinita Princess ngayon, di ba mga kakimpaw? One of the most talented artists in showbiz industry, mga kakimpaw. Mga marami nang narating at napatunayan. Mahusay pala siyang sumayaw, kumenta, mag-host, and syempre pag-arte, mga kakimpaw. Trinabaho din talaga ni Kim Chiu ang pag-arte. Nagsimula din naman talaga siya sa cringe moment, kasi syempre, di ba, nagsisimula pa lang naman. Pero talagang inano po ni Kim inaral at saka mahal niya yung ginagawa niya. Pinagsikapan na kaya ang layo na rin ang narating ni Kimi ngayon. About naman sa mga Ekonin fans, ayun nga, wala pa mga kakimpaw pero ang yayabang na nila ngayon. Ang tayog agad nila mga kakimpaw sa kayabangan. Pati Kimpaw sinasabing wala na, patay na, nandiyan na ang Ekonin. Magsisimula ng pabagsakin ang Kimpaw kasi mas mahuhusay daw talaga umarte si Janine at saka si Eko compared sa Kimpaw, na mas sinaabangan daw talaga ang projects na Eko din kaysa sa Kimpaw. Kaya tapos na raw ang Kimpaw once na magsimula na yung project ng Ekonin. Sa tapos na talaga. Tapos na talaga ang Kimpaw. Literal. Tapos na yung Di Alibay. Saka lang sila magsisimula. Kaya nasabi natin, bakit hindi nyo sabayan para magkaalaman na? Hindi yung sisimulan nyo yung project ninyo nang tapos na yung sa Kimpaw. Makipagsabayan kayo para malaman natin kung sino ang tunay na malakas. Ang yayabang kasi mga kakimpaw ng mga fans nila, alam niyo yun, nananahimik ang Kimpaw tapos kanilang idadamay. Kung naniniwala kayo na kayang-kayang pataubin ng idol nyo, si Kim and Paolo, wala namang masama dun na kayo ay believe sa idol nyo, to be honest. Pero dahil naghahamon kayo, bakit hindi kayo makipagsabayan para malaman natin? Sabay ang movie, sabay ang teleserye. Tingnan natin kung sino ang mas kikita na proyekto, di ba? Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Miss Helenita Catalasan. Sabi nila rito, "Hello Gandara, thanks for supporting Kim Pao from Paris, France. Wala pang nakakabot sa kasikatan ng Kim Pao.
Maraming bashers sa ang Kim Pao kasi naiinggit sila sa kasikatan ng Kim Pao. Marami ang Kim Pao Lanja. Walang mananalo sa mga teleserye ng Kim Pao. God bless. Gandara, thank you forever. Gandara and Kim Pao forever. Thank you so much, Miss Helenita Catalasan. And totoo po yan. Hindi po nila matatalo ang mga teleseries and project nila Kim and Paolo. And ang mga bashers, wag muna magyabang kasi wala pa silang napapatunayan. Samantala, dumako naman po tayo dito sa mga nasagap natin na update sa umagang ito mga kakimpaw. At unahin na natin ang tungkol dito sa katanungan ng ilan patungkol po sa Kopino mga kakimpaw or sa pagiging tahimik nila Kim and Paolo. Bukod po kasi sa Kim Pao's World Tour Vlog, exclusive behind the scene ni Chinita Princess ay wala na pong balita sa Kim Pao. Sobrang tahimik po nila. Kaya ang tanong dito ng fans, are they busy preparing for Kopino na? Ang tahimik. Ayan. So, ang katanungan ng lahat, nagsisimula na nga ba ang paghahanda para sa Kopino? Ito ba ang pinagkakabalahan nila Kim and Paolo kaya po nananahimik sila? Well, kung tatanungin yung mga kakimpaw ay hindi pa po ata. Ayan. Siguro paghahanda nga pero taping wala pa. Kasi based po sa post ni Paolo Avellino hinggil po sa Seoul International Drama Awards, sabi ni Pao doon, uunahan nyo pa ang serye. Uunahan pa daw natin ang serye na papuntahin siya sa Seoul, sa South Korea, para kumuha ng award. Meaning, hindi pa talaga magsisimula ang taping ng Kopino. Mauuna pa po ang awarding sa SDA bago po mag-start. Mag-taping sila Kim and Paolo sa Seoul, sa South Korea. Pero yung mga preparations like pag-aaral nga ng Korean language, mga kakimpaw, sinisimula na ni Chinita Princess. Diba nung nakaraan, yan, nagkakabisa na at nag-aaral na si Kim ng Korean language para po sa kanilang serye nga na Kopino. So, napaisip tuloy ako sa magiging character ni Chinita Princess dito. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa pagtatanggol di umano ni Ogie Diaz kay Kim sa issue nito kay Bella Padilla. So, maugong na pinag-uusapan to ngayon sa social media mga kakimpaw at ilang rate-ups na rin po ang lumabas. Sa mukhang talagang mayroon pong basihan ang mga chika na hindi okay si Bella at saka si Kim Chu, no? Kasi ultimo mga showbiz insiders talagang naiintriga din mga kakimpaw. Sabi dito, ipinagtanggol ni Ogie Diaz si Kim Chu kaugnay sa isyong kinasasangkutan ni Bella Padilla at sa usaping IVF na naging paksa ng ilang netizens. Ayon kay Ogie, kahit gaano pa kalapit o katagal ang pagkakaibigan ng dalawang tao, may mga personal na bagay na nararapat pa rin manggaling mismo sa taong direktang sangkot. Para kay Ogie, si Kim lamang ang may karapatang magdesisyon kung kailan, paano, at kung nais ba niyang ibahagi sa publiko ang mga sensitibong detalye tungkol sa kanyang pribadong buhay. Aniya, mahalagang igalang ang hangganan ng pagkakaibigan, lalo na pagdating sa mga usaping personal. Lumutang ang issue matapos mabanggit ni Bella Padilla ang tungkol sa IVF na inuugnay kay Kim. Bagamat marami ang naniniwalang wala namang masamang intensyon ng aktres, hindi maiwasang maging sentro ito ng usapan at espekulasyon sa social media. Ayon pa kay Ogie, maaaring doon nagsimula ang hindi pagkakaunawaan dahil may mga bagay na mas mainam na ang mismong tao na lamang ang maglahad sa publiko. Sa ganitong paraan, may iwasan ang maling interpretasyon at napapanatili ang respeto sa pribadong desisyon
ng isang individual. Naniniwala rin ang talent manager at showbiz insider na dapat maging maingat ang mga kaibigan at malalapit na kakilala sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na kung hindi pa ito kusang inilalantad ng taong sangkot. Hindi lahat ng bagay na alam ng isang kaibigan ay otomatikong maaring ibahagi sa publiko. Sa kabila ng kontrobersiya, umaasa ang marami na maayos din ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga personalidad na nasangkot sa usapin. Para kay Ogie, ang pinakamahalaga ay ang respeto sa karapatan ni Kim Chiu na pangasiwaan at ibahagi ang kanyang sariling kwento sa oras na siya mismo ang handa. Pero nakapagtataka lang mga kakimpaw, ipinagtanggol po niya si Kim sa issue na yan mga kakimpaw. Pero hindi ba sa kanya nanggaling yung chika na yan na si Kimi ay nagpa-preserve na ng kanyang egg cell? Naalala ko, kung hindi ako nikakamali, sabi ko pa noon, mukhang may traidor sa malapit na taong malapit kay Chinita Princess para makarating kay Ogie ang balitang yan. Kasi syempre napaka-private, napakaselan ng topic na to mga kakimpaw. So kung may makakaalam lamang po niyan ay taong malapit kay Chinita Princess. So syempre ospital, hindi naman po magsasalita yan kasi yan po ay pribado mga kakimpaw, di ba? Hindi sila maglalabas ng anumang impormasyon. Ngunit subalit tatapwat, bakit nakarating ito kay Ogie? Sabi ko may traidor na nagsalita. So, bakit siya ngayon magsasalita sa issue ni Bella at ni Kim? At sasabihin sa kanya pa mismo manggagaling, ha? Na may mga bagay na dapat yung tao mismong involved, yung taong mismo ang dapat na magsalita. Siya yung unang nagpakalat, kaya na itanong po ni Tito Boy kay Bella yung issue. Kasi pinakalat niya na si Kim ay nagpa-preserve na ng egg cell. Tapos may lakas siyang sabihin na dapat kay Kim ang galing ang balita. Like, hello? Seryoso ba? Diba? Nakakagulat na revelasyon naman yan ni Ogie. Revelasyon na may butas, mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ng Showtime kahapon kung saan napagtanto nga po at napag-alaman ng Kim Pao Lanchas na tape episode lamang pong ipinalabas kahapon. Dahil na rin nga po sa suot ni Darren na same lang din nga po nung isang araw, tapos kahapon mga kakimpaw, etc. So, meaning, tape lang yung episode. Ngayon, kung tape episode, ibig sabihin, day off or libre ang oras ni Chinita Princess kahapon. Wala rin tayo nakitang photoshoot ni Kim Chiu, di ba? Wala akong nakitang update ng mga event ni Kimi. So, libre talaga siya kahapon. Pera na lang kung mayroon pong mga rehearsals na ginagawa si Kim na hindi po natin alam, di ba mga kakimpaw? Pero, ayun nga, dahil tahimik kahapon, hindi alam ng mga fans anong ginagawa. Malamang magkasama daw si Kim and Paolo or pwede nga rin daw po na busy si Kim and Paolo sa pagpaplano at pagpapagawa daw po ng bahay. Mga kakimpaw, ayan na naman tayo sa renovation na yan. Hindi pa rin po natatapos. Until now, malakas pa rin ang kutob ng Kim Pao Lanchas. Kayo guys, anong inyong say patungkol dito? Pero sa akin naman, sana wala talagang ginawa si Kim kahapon para pahinga siya, mga kakimpaw. Para lagi rin po siyang may tamang pahinga. 'Di ba? Hindi po laging work lang ng work. Sana wala siyang endorsement kahapon, walang event, walang rehearsals and all, walang lakad. Kahit hindi sila magkasama ni Pao, okay na. Basta matulog lang po siya para makabawi ang katawan dahil siguradong ano na naman si Kim, puno na naman po ng
work sa mga susunod na araw. So, okay lang kahit magpahinga lang siya, bonding with her niece na lang mga kakimpaw or matulog na lang talaga. So, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita kasi po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.